na kung saan ay yung word na mamili ng kaluluwa, gawin na natin. Yes. Kapag isang chance ng buyan, pag hindi nakilala si Kristo, ay biyang punta tayo. Sino po para doon? Dapat po silang makakilala at makarinig po kay Kristo. Pero kung isang mangangaral, bilig si Dr. Morris Cirulo, naalala ko kanyang sharing, sila po ay nagpunta sa isang isla. Ang isla na malayo po, remote area. Nang sila po ay magpunta rin sa mga islang yun, dumating sila, sinulubog sila ng mga tao. At nang siya po ay lumapag doon, meron siyang naramdaman niya kagad yung compassion sa mga nagpapatayo. At may nakiusap ang isang lalaki na lumapag sa kanya. Sabi kagad ni Morris sa kanya ito, "Do you know Jesus?" Sabi mo, "Kilala mo ba si Jesus?" Ang sabi ng lalaki ito, "Jesus? Soft drinks? Pepsi? Coke?" Yung remote na area yun, mas kilala yung Coke kaysa yung Jesus. Brother, sister, nauunahan tayo ng mga soft drinks. Sabi ng kailandet, Jesus? Coke? Do you know Jesus? Jesus? Coke? Pepsi? Mas nauna pa at kilala ang mga pangalan ng mga soft drinks. Mga minamahal, ito po'y katotohanan na tayo po'y malaki ang ating hahabulin. Brother, sister, lift up your eyes. Lift up your eyes. Praise God, andito na tayo. Wala pong problema dyan. Okay yan, masarap yan. Pero let us lift up our eyes. Let us go beyond here. Hello? Let us go beyond in our church. Let us lift up our eyes to the harvest field. Amen. Amen. Ano po ang mga rason? Go. Para din. Reason. Bakit po? Dapat po, reason for being a soul winner or being an absolute harvester. Okay, reason for being a soul winner. Number one, the worth of soul. Worth of a soul. Ang halaga. Bakit po mahalaga? Anong mga dahilan? Bakit po tayo po ay dapat maging na kung saan ay maging soul winner po? Kung saan ay ating pong pagkaroon tayo ng apoy para dito. Number one, ating pong makikita ay ang halaga ng bawat kaluluwa. We may be the only one who can make an impression of that particular soul. And that soul is worth more than all the world. In Mark chapter, is it first? Thank you, Jesus. Mark 8:38. Mark chapter 8, verse 37. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ano ang ganasya ng tao na kung saan ay mapasa kanya lahat ang kayamanan ng, hindi lang po ng Pilipinas, ang buong kayamanan ng mundo at mawala sa kanya ang kanyang kaluluwa. Ano po implication sa litang ito, ng mga talatang ito? Nang wala pong pwedeng ihambing sa halaga ng kaluluwa ng tao. Walang kayamanan sa mundong ito na pwedeng itapat para sa isang kaluluwa ng isang tao. Kapatid, ang kaluluwa ng tao ay mahalaga. Yan ay mahalaga sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang
ay ang katotohanan na meron pong impyerno. Hindi po ang mga tao pag namatay wala si Kristo mapupunta doon po sa may second level. Tawagin nila ay purgatorio. Wala pong purgatorio sa Bible. Na kung saan ka lang paniniwala kung may purgatorio, ganito. Pag ikaw ay namatay ng masama, magpapadasal lamang yung mga mahal mo sa buhay at habang pinagdadasal, ay tataas ang ranggo mo at hanggang kapunta ka sa langit. Kaya kung ikaw ang may taong mayaman na namatay at nag-iwan ng pera para magpadasal ng simbahan, darating ang panahon, tagalangit na rin yun. Bakit po? Kasi marami daw nagpipray. Hindi po. There is no such a thing. It is stated in Hebrews. It says that man is appointed to die once and after that, judgment. Ang tao ay minsan lamang siya mamamatay at pagkatapos yan ay yung pag-uusga. Wala po yan middle, wala po yan, kundi po yan ay kapag ang isang tao ay naniwala kay Kristo, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang destination ay langit at hindi impyerno. Pero ang katotohanan mga kapatid, hindi lamang mahalaga ang mga kaluluwa, kundi yan ay pupunta sa impyerno. Pag wala tayong ginawa, masusunog yan tulad ng mga bata. Yes. Pero wala pang oras. 4 na buwan ba bago umamin, sabi ng mga disipulo? Sabi ng disipulo, lift up your eyes. Look around you. Look around you. Amen. Maraming mga kaluluwa na kung saan ay nangangailangan makapakinig. Hallelujah. Ang salita ng ating Panginoon. Kung tayo pinaniniwala na kung saan ang napupuntahan at nakatakapoy, na kung saan ay walang hanggang parusa ang kanilang mararanasan, hindi po ba nararapat lamang na ating gawin lahat ng ating makakaya para iparating ang mabuting balita? Amen. Hindi po ba nararapat lamang na ikaw na kung saan ay nakaranas na ng kabutihan ng Diyos, na alam mo na ang makakilala kay Kristo ay mabuti at magkakaroon ka ng kaligtasan? Hindi ba kakulangan para sa atin na kung saan ay ibahagi ang katotohanan ito? Ito po ang misyon ng Iglesia. Kaya po ang church ito ay narito dahil sa tawag na ito. Hindi tinawag ng Iglesia ito para magpalaki. Hindi tinawag ng Iglesia ito upang dumami ang miyembro. Tinawag ng Iglesia ito upang i-share ang gospel. Amen. Kaya ang church po hindi dapat nagkukumpetensya. Ang church hindi dapat na sila ay nagbibilangan na kung saan ay ganito na kami. Just do your assignment. Amen. It is His harvest. Hindi yan sa mga pastor. Yan ay para sa Diyos. Amen. Amen. Church, yan po ang ating tawag. Yan po ang dahilan bakit nag-i-exist tayo. Ikaw at ako ay mayroong pananagutan. Amen. Pangatlo, the sufferings of Christ on the cross for each sinner. Bakit po ang ating Panginoon, siya po ay nag-suffer doon? Ang pinakamalapit sa puso ng ating Ama ay walang iba kung hindi ang kanyang minamahal na anak. Yung po ang dearest thing na kung saan ay sa puso ng ating Ama ay ang kanyang anak. Na kanyang ibigay si Kristo ay ating makikita na makita niyang si Kristo ay naghihirap. Magkikita po natin ang damdamin ng ating Diyos ay naroon. Ang kamatayan ng kanyang anak, ang malapit at pinakamahalaga sa puso ng ating Ama. Ang pangalawa ay ang makita na ang kanyang nilikha, ang bawat kaluluwa ay makakilala sa kanya. Ang ating Panginoon po, siya po ay nagsuffer para sa mga makasalanan tulad natin. Ang pang-apat, the emptiness, fully and final of this world. Ang mundo ito ay walang kayang i-offer. Hindi. Naranasan natin yan. Ang mundo ito, walang kayang i-offer ang mundo ito that will last. Ang lahat ng bagay na sa mundo ito ay panandalian lamang.